Hello po mga kabayan, mga kalingap, mga kabisnes kapapi, magandang buhay po, good morning. This is Annalisa Reality Vlog. Itutuloy ko po yung pagbabasa dito sa mga vision po ni Madam Rudy Baldwin. For the record ko na rin ho, kasi naniniwala po ko sa kanya at syempre, pagpreho natin na hindi ito mangyari, so i-review po natin siya, sama-sama po tayo. At marami na ho ang nag-share nito at may kinalaman po ito dito sa Boracay po. Pero bago ang lahat, sa ka-business community, Kalingap community, shoutout po sa inyong lahat. Siyempre, ang ating mga tatay dyan, sila Kuya Bal, sila Pinuno Ka-Business. Mga kasamaan ko pong mga reactors sa inyong lahat, Kabilaan, Karepa, and Ka-Business Reactors, shoutout po. Mga silent viewers, new subscribers, mga nagla-like, nagko-comment, nasa community spotlight ko. Salamat po sa inyo, sa suporta ninyo sa akin, at sa hindi po pag-skip ng ads. So, payagan nyo na ako, babasahin ko lang ho itong naging pangitain, vision o babala ni prediction ni Madam Rudy Baldwin doon po sa Boracay. Para maging aware po ang mga tao doon, sana makarating ito sa inyo at mag-comment po kayo. Ito hindi ko pananakot. Ito yung mga paalala lang talaga na para makapag-ingat po tayo. So kung ano yung pagkakasulat dito ni Madam Rudy Baldwin, yun po yung aking babasahin lang. Yan. Ito po. June 28, 2025, #Boracay Vision. Mga mahilig mag-Boracay, ipaalala ko lang sa inyo na maging maingat lamang ang lahat. Dahil may nakita akong matamaan ng malaking kidlat. Malaki at mahaba ang tama nito, lalo na sa maulan na panahon dahil kung sino man ang matamaan nito, makikita nyo ang bakat at magdulot pa ito ng sunog. Kahit sa tag-init may kidlat, na mangyayari pa lamang. May pagbabago ang galaw ng karagatan na siyang naging sanhi ng aksidente ng mga ilang turista. Maging maingat at mapagmatsyag dahil sa krimen ng Boracay ay masundan pa ito ng 2 krimen sa mga turista. Ito ay hindi pananakot, ito ay babala upang maagapan makapaghanda. May sunog akong nakita na mangyayari pa lamang sa Boracay. Dapat maging alerto mga kapulisan sa lahat ng tao na papasok sa Boracay. Dahil may pangyayari na di inaasahan ng lahat na kumitil ng ilang buhay kung ito ay hindi maaagapan. Bago sumakay ng eroplano, magdasal na ilayo sa kahit na anumang aksidente, lalo na sa kalawakan at karagatan. Halos sunod-sunod mga isyu na di magandang mangyayari sa Boracay na halos mga sikat na tao ay hindi nakaligtas sa pangyayari dahil may nakita akong sikat na tao na nasawi sa Boracay. Mangyaring lindol na isa ang Boracay nakaranas sa yanig nito at ang karagatan. Bantayan ninyo mga anak niyo dahil may mga nawawalang tao habang nasa Boracay. Maging maingat lamang ang lahat at huwag makalimot manalangin palagi dahil Diyos pa din may alam sa lahat. So yun po yung sabi ni Madam Rudy Baldwin. Alam ko yung iba hindi naniniwala sa kanya, so karapatan nyo yun. Pero mas marami ho yung siyempre kinakabahan, natatakot. At yun nga, alam ko, nararamdaman ko kasi dito sa comment section talagang ang daming nagpe-pray na huwag mangyari ang mga bagay-bagay na ito. Kaya yun lang naman talaga ang kailangan natin. Manalig tayo sa Panginoon, sa taas. At huwag tayo magpakampante, huwag tayo basta-basta magtitiwala sa mga tao sa kapaligiran. So sa mga taga-Boracay, mag-iingat po kayo. Sana makarating sa inyo ang vision ni Madam Rudy Baldwin. Message relay lang po ako. Nasa kanya pong Facebook page ang lahat. Ay may blue po yung check. Sa kanya po yun, Rudy Baldwin, kasi meron pong mga fake account. So yun lang po, mag-iingat po kayo palagi, tayong lahat. At basta, ang ating ngayong kalikasan, bigla-bigla na lang may mga nakikitang hindi kababalaghan. Diba? Ang dami kong nakikita dito sa Facebook,
kung saan-saan na mga biglang binabaha. Yan. So hanggang dito na muna. Ingat po tayo palagi. Love lang po. To God be the glory.